Pahayag 4. Anim sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinlinaw ng kristal. Sa apat na panig ng trono ay may apat na buhay na nilalang, na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag ipinadadala ng Diyos ang kanyang matinding galit, napipigil ang mga puwersa ng kasamaan at nawawasak ang mga masasamang bagay, samantalang tinatamasa ng matutuwid at positibong mga bagay ang pangangalaga at pag-ingat ng Diyos, at sila ay pinahihintulutang magpatuloy. Ipinadadala ng Diyos ang kanyang puot, dahil ang hindi makatarungan, negatibo at masasamang bagay ay humahadlang, nanggugulo o sumisira sa normal na gawain at pagsulong ng makatarungan at positibong mga bagay. Ang layunin ng galit ng Diyos ay hindi ang protektahan ang kanyang sariling katayuan at pagkakakilanlan, kundi ingatan ang pag-iral na makatarungan, positibo, magaganda at mabubuting mga bagay, upang pangalagaan ang mga batas at kayusan ng normal na kaligtasan ng buhay ng sangkatauhan. Ito ang pinag-ugatan ng puot ng Diyos. Ang matinding galit ng Diyos ay talagang naarapat, likas at tunay na pahayag ng kanyang disposisyon. Walang mga lihim na hangarin sa kanyang matinding galit, ni panlilinlang man o pagbabalak, o lalo na ng mga pagnanasa, katusuhan, malisya, kahasan, kasamaan o alinman sa mga katangyang taglay ng tiwaling sangkatauhan. Ipinadadala ng Diyos ang kanyang matinding galit, naamdaman na niya ang diwa ng bawat bagay ng lubhang malinaw at ganap, at nakapagbuo na siya ng tumpak at malinaw na mga pakahulugan at mga konklusyon. Sa gayon, ang layunin ng Diyos sa bawat bagay na kanyang ginagawa ay sinlinaw ng kristal, tulad din ng kanyang saloobin. Hindi magulo ang kanyang pag-isip, hindi siya bulag at mapusok, tiyak na may prinsipyo siya. Ito ang praktikal na aspeto ng puot ng Diyos, at dahil sa praktikal na aspetong ito ng puot ng Diyos, kaya naabot ng sangkatauhan ang kaaniwang pag-iral nito. Kung wala ang puot ng Diyos, bababa ang sangkatauhan sa mga hindi kaaniwang kalagayan ng pamumuhay, at ang lahat ng bagay na matuwid, maganda at mabuti ay mawawasak at hihinto sa pag-iral. Kung wala ang puot ng Diyos, ang mga batas at mga alituntunin ng pag-iral, para sa mga nilikhang nilalang ay masisira o maaaring tuluyang mawasak. Mula sa paglikha sa tao, patuloy na ginagamit ng Diyos ang kanyang matuwid na disposisyon upang pangalagaan at panatilihin ang normal na pag-iral ng sangkatauhan. Sapagkat ang kanyang matuwid na disposisyon ay naglalaman ng puot at kamaharlikahan. Ang lahat ng masasamang tao, mga bagay at gamit, at lahat ng bagay na gumagambala at sumisira sa kaaniwang pag-iral ng sangkatauhan ay naparurusahan, nakokontrol at nawawasak bilang resulta ng kanyang puot. Sa mga nakalipas na libu-libong taon, patuloy na ginagamit ng Diyos ang kanyang matuwid na disposisyon upang pabagsakin at wasakin ang lahat ng uri ng marurumi at masasamang mga espiritu na kumakalaban sa Diyos at kumikilos bilang mga kasabwat at utusan ni Satanas sa gawain ng Diyos ng pamamahala sa sangkatauhan. Sa gayon, ang gawain ng Diyos na pagliligtas sa tao ay laging sumusulong ayon sa kanyang plano. Dahil sa pag-iral ng puot ng Diyos, ang pinakamatuwid na mga layunin ng mga tao ay hindi kailanman nawasak.